Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Sino po dito pinagpala ng Panginoon? Amen. Lahat nga po ng pinagpala ng Panginoon, sumigaw ng Hallelujah! Amen. So lahat kayo pinagpala ng Panginoon. Amen. Tayo po'y tumayo, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, dalangin namin ang iyong banal na Espiritu, Panginoon, na siyang patuloy na kumilos sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Turuan mo kami, Panginoon, ipahayag mo sa amin ang iyong salita, O Diyos, at dalangin namin ang banal mong Espiritu, ang siyang patuloy na kumilos sa puso, sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat sa mga pagtutuwid, salamat sa salita mo, Panginoon, na nagbibigay, Panginoon, ng kapanatagan sa bawat isa sa amin, Panginoon. Sa mga pangako, Panginoon, na aming pinangahawakan, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Salamat dahil tanggap mo kami kapag kami sumasamba, Panginoon. Tinatanggap mo ang aming mga papuri, O Diyos. Napakabuti mong Panginoon. Magamitin mo ang iyong lingkod, Panginoon, bilang daluyan ng salita mo, Panginoon. Sa iyo po ang papuri. Sa iyo ang pagsamba. Sa pangalan mo, Jesus, itong aming panalangin. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Pwede na po tayo makaupo, mga kapatid. Kagaya po ng pamagat, kapag hindi kayo nagbago. No? Kapag hindi kayo nagbago, sabi ng ating Panginoon, Matthew 18 verse 3, ang sabi diyan, at sinabi ni Jesus, tandaan ninyo ito, kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hindi kayo mapapabilang sa pinaghaharian ng Diyos. Ito may kinalaman sa paglago natin kay Kristo. Ano po? Paglago natin sa ating mga espiritual na buhay. Ang salita na ito ng ating Panginoong Hesus ay salita ng pagtutuwid para sa mga alagad na punong-puno ang kanilang mga puso ng hangarin para hangarin para sa kanilang mga sarili at para sa mga nakikita nila sa mundong ito. Ano po? Sa tagpong ito, ang mga alagad ay nagtatalo-talo kung sino sa kanila ang pinakadakila. At nakita ito at naririnig ni Jesus yung kanilang mga inaasal. At hindi sila magkasundo sa pagtatalo, no, mga alagad. Kaya ang ginawa nila, yung kanilang pagtatalo ay dinala nila sa ating Panginoong Hesus. Kasi nagtatalo-talo sila eh. Sino ba sa atin ang the best? Sino ba sa atin ang pinakadakila? No? Pagdating ng kaharian ng Panginoon, sino sa atin ang kikilalaning una? Alam niyo, lagi kung sino yung una, sino yung first, no? Sino yung kikilalaning pinuno, sino yung greatest, Panginoon, parang ganoon. Kaya nung sila nagtatalo-talo, dahil hindi magkasundo, dinala nila ang usaping ito sa ating Panginoon. No? Dinala nila. Ang sabi ng Matthew 18, verse 1 hanggang 2, nang sandaling iyo'y lumapit kay Jesus ang mga alagad. No? Dinala nila. Lumapit ang mga alagad at nagtanong, sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Tingnan yun, di pa sila nasiyahan sa pagtatalo-talo. Kaya dinala nila ito ang usapin nila sa ating Panginoon. Panginoon, sino po sa amin yung pinakadakila, pinaka-the best, pinaka-number 1 sa kaharian ng langit? Tinawag ni Jesus ang isang bata, pinatayo sa harapan nila. At sinabi, tandaan niyo ito, kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hindi kayo mapapabilang sa pinaghaharian ng Diyos. No? Mapapansin, walang pinili si Jesus sa kanila. Meron bang pinili? Dinala nila usapin sa ating Panginoon. Sino po sa amin yung the greatest? Sino sa amin yung number 1? Sino sa amin yung the best, Panginoon? Pag naghahari ka na. Pero mapapansin na walang pinili si Jesus sa kanila. Ngunit itinuwid ni Jesus ang mga alagad. No, tinuwid ni Jesus ang mga alagad na lasing sa kapangyarihan at pagkilala. No? Lasing na lasing sila. Saan? Sa kapangyarihan at pagkilala. Alam niyo, usong-usong ngayon yan. Pagkilala, kapangyarihan. Amen? Usong-usong ngayon yan. Lasing na lasing ang mga alagad. Saan? Sa kapangyarihan at pagkilala. Sinabi ni Jesus, kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa batang ito, hindi kayo mapapabilang sa pinaghaharian
ng Diyos. No? Sabi ng Panginoon. So, tinuwid sila ng ating Panginoon. Sa araw na ito, mga kapatid, ito rin ang sinasabi sa atin ng ating Panginoon. Kapag hindi tayo nagbago. Kapag hindi tayo nagbago. Sabi ko nga, usong-uso sa atin sa panahong ito, paghahangad ng kapangyarihan. Sino yung kikilalaning una? Sino yung kikilalaning the best? No? Kaya lang sabi ko nga, sa araw na ito, sinasabi ito ng Panginoon sa atin at sa mga nakakapanood nito. We need to change. Ano daw? We need to change. Kailangan natin magbago. Kasi sabi ng Panginoon, kapag hindi kayo nagbago, o kung hindi kayo magbabago, ang sabi, hindi kayo paghaharian ng Diyos. Hindi kayo mapapabilang sa pinaghaharian ng Diyos. So kung gusto natin na pagharian tayo ng Diyos, magbago tayo, mga kapatid. Sino dito andang magbago? Amen. Handa tayo magbago. Amen. Alam niyo, tayo nasa proseso pa ng pagbabago ng Panginoon. Habang tayo nabubuhay, humihinga pa sa daigdig na ito, pag kinilala natin Panginoon, nasa proseso tayo ng pagbabago, kaya hindi tayo perfecto. Kaya't makikitaan nyo ang bawat isa sa atin ng meron tayong kanya-kanyang kahinaan. No? Pero lahat ng ito, kailangan ng pagbabago. Maging mga mananampalataya, naghahangad ng pagkilala at pagtaas. Kapangyarihan. Lalo na kapag nakatikim ka na ng kapangyarihan, namumuno sa isang grupo. No? Naghahangad ka na ng mas kilalanin ka. No? Ikaw yung parang una. No? Kaya maging mananampalataya, lasing saan? Sa pagkilala at kapangyarihan. So ngayon, kung hindi pala tayo mapapabilang sa pinag-aarian ng Diyos, kailangan natin magbago. We need to change. No? Ang pagbabagong hinihingi ni Jesus sa pagbabalik loob ay nagsisimula sa pagiging tulad ng mga bata. Pinili ng Panginoon, pinatayo. Sino sa amin pinakadakila? Kinuha niya ang bata. Pag hindi kayo tumulad sa batang ito, walang pinili ang Panginoon. No? Nagsisimula sa pagiging tulad ng mga bata. Ano bang bata? Mapagpakumbaba. Hindi nagpapanggap. No? Umaasa. Umaasa lagi. Mahina. At handang magpahubog sa Ama sa langit. Yan ang bata. No? Dapat taglayin ang bawat isa sa atin. Ano yun? Dapat handa tayong umasa. Lagi tayong umaasa lamang sa Ama. Bata, umaasa tayo. No? Wala tayong ibang aasahan, hindi ang ating kakayahan, hindi ang ating mga sarili, kundi aasa tayo sa Diyos. Yun ang gusto ng Ama. No? Kasi ang bata, umaasa lagi siya. Nakaasa siya sa tatay niya, sa nanay niya. Ganon din ang bawat isa sa atin. Dapat bilang ama natin siya, nakaasa lamang tayo sa Diyos. Sa tatay natin sa langit. Wala tayong ibang aasahan, kundi ang ating tatay sa langit. Amen? Ano pa? Dapat mahina tayo. Mahina. Katanggapin natin sa sarili natin, mahina tayo. Ang bata ay mahina. Tayo rin mahina. Panginoon, mahina po ako. Kailangan ko ng kalakasan mo. Tama po ba? So, ganoon. Yun yung hinahangad ng Panginoon. Hindi pagkilala at pagmamataas, kundi pagpapakumbaba. Ang bata ay isang mapagpakumbaba. Tama po ba? Mapagpakumbaba ang bata. Yan ang hinahanap ng ating Panginoon. At ang bata ay handang magpabago, magpahubog, magpatuwid sa anyang tatay sa langit. Sino dito mga kapatid handang magpatuwid? Kahit masakit yun. Kasi ang pagtutuwid, tinatanggal ng Panginoon yung mga bagay na hindi kaaya-aya. At masakit yun. Tama po ba? Tinatabas. Yung kahoy para maging makintab, para maging makinis, anong ginagawa? Kinakatam. Alam nyo, tayo mga kapatid, tayo mga mananampalataya, nang tanggapin natin si Kristo bilang Panginoon, tagapagligtas, nag-umpisa ang Diyos na tabasin ang mga bagay na hindi kaaya-aya at mga bagay na nakausli sa atin, mga pangit na bagay, at kinakatam tayo ng Panginoon. Ang tanong, masarap bang katamin? Hindi. Pero yung ginagawa na yun ng ating Panginoon para Para tayo maging kaaya-aya sa paningin ng ating Panginoon. Pagkakatam. So mga kapatid, handa po ba tayo na ituwid, katamin ng ating Panginoon, ating mga buhay?
Amen. Tumulad tayo sa mga bata. No? Tumulad daw po tayo sa mga bata na handang magpabago, handang magpahubog sa Ama sa Langit. Sa theology, matapos ang unang hakbang ng pagbabagong tulad ng isang bata o pagtanggap natin kay Kristo, no? Ang pagbabagong hinihingi ni Jesus ay may dalawa daw bahagi sa theology pagkatapos mong tanggapin si Kristo. Ano yun? Suktulang pagtalikod sa lahat ng bagay na masama. Yun ang una. No? Pag nakilala mo si Jesus, ating Panginoon, kailangan sukdulang pagtalikod sa mga bagay na masama. Ano pa? Ang pagbaling sa Diyos at paggawa ng kabanalan. So yun yung hinihingi ng ating Panginoon kapag tayo tumanggap sa Kanya. No? Sukdulang pagtalikod, no? Tatalikod tayo doon sa ating mga dating ginagawa at ano pa? Paggawa ng may kabanalan. Mga kapatid, handa ba tayong gumawa? Handa ba tayong humarap sa Panginoon o lumakad sa kabanalan ayon sa kalooban ng Panginoon? Kasi yun ang hinihingi kapag tayo'y tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Kapatid, tinanggap mo na ba si Kristo bilang Panginoon mo tagapagligtas? So kung tinanggap na natin, kailangan nating tumalikod. Pagtalikod sa gawang masama, pag-iwan sa dati nating mga buhay, at paggawa, paglakad sa kabanalan. Amen? Nag-uumpisa kasi ang Diyos na ayusin ang ating mga buhay. So kung nag-uumpisa ang Diyos na baguhin ang ating mga buhay, mayroon tayong parte tayo doon sa ginagawa ng Diyos sa ating mga buhay. Kailangan may partisipasyon tayo. Kung gusto yun ng Diyos, dapat gagawin natin. Gusto ng Diyos ng buhay na may kabanalan, so tayo man din, handa. Handa ako, Panginoon, magpatuwid sa iyo bilang tulad ng isang bata. Sabi ko nga, handang magpatuwid. So tayo man din, dapat handang magpatuwid sa harapan ng ating Panginoon. Panginoon, sige po, baguhin mo po ako. Sabi ko nga, kailangan natin magbago. We need to change. Pagbabago ng ating mga buhay. Pag-iwan sa lumang mga pagkatao. Pag-iwan sa mga lumang buhay. Pag-iwan sa bisyo. Kundi pagharap, paglakad ng may kabanalan, sapagkat yung ating Diyos na tinanggap ay isang Diyos na banal. Kaya't karapat dapat yung mga tumanggap sa Kanya lumakad sa kabanalan ng ating Panginoon. Amen? Tinanggap mo, banal. Nasa puso mo. So kung banal siya, dapat tayo? Lumakad ng may kabanalan. Dahil yung Diyos na nananahan sa puso ng bawat isa sa atin ay Diyos na banal, malinis, matuwid. Kaya't kung tayo, tinanggap natin siya, dapat aayon tayo doon sa katangian ng Diyos na tinanggap natin sa ating mga puso. Amen? So, kailangan natin magbago. Sabi ng Panginoon, kailangan magbago kayo. Kapag hindi kayo nagbago, hindi kayo pag-arian ng Diyos. Sino yun? Kanino sinabi? Sa mga alagad. Ngayon, sinasabi rin ito sa atin ng ating Panginoon. Ngayon, ano ba yung pagbabalik, yung pagbaling sa Diyos at paggawa daw ng kabanalan? Ano yun? Una, nakapasok doon yung ang taimtim daw na pagsisisi ang magdadala sa atin sa tunay na pagbabago. No, para tayo maging banal, lumalakad tayo ng may kabanalan sa harapan ng Panginoon, kailangan taimtim, totoo. Yun ibig sabihin ng taimtim, totoo. Totoong pagsisisi. Kasi marami nagsisi na ako, Panginoon. Kapag may nararamdaman, nagsisisi na ako, Panginoon. Pag hindi ka wala na uli yung nararamdaman, balik na siya sa dati. Pero kapag ang tunay na pagsisisi, may nararamdaman kang sakit o wala kang nararamdaman, nagsisisi ka. Amen? Nagsisisi ka sa mga kasalanang nagawa. Ang taimtim na pagsisisi ang magdadala sa atin sa tunay na pagbabago. Mga kapatid, gusto ba nating mabago ang ating mga buhay? Taimtim na pagsisisi. Hindi yung pagsisising nasa nguso lamang. Hindi po ba minsan nagsisisi tayo, nandito lang? Hindi, taimtim. Mismong puso natin. Puso natin ang gagaling yung pagsisisi. Pagsisisi. Ang sabi ng Matthew 3, verse 8,
ipakilala ninyo sa pamamagitan ng inyong pamumuhay na kayo'y nagsisisi. Nakita nyo, sabi ng Panginoon, ipakilala ninyo sa pamamagitan ng inyong pamumuhay. So kailangan ipakita natin yung ating pagsisisi sa pamamagitan ng ating mga pamumuhay. Dapat nakikita sa buhay ng mga tumanggap kay Kristo na tunay nga na nagsisisi siya. Ang tunay na nagsisi, iniiwan yung pinagsisihan. Tama po ba? Kapag nadapa kayo doon, alam yung bagay na yun, na doon ay nagdigisanin ng inyong pagkadapa, nagsisisi na nga ako, bakit ako dumaan dyan? Uulit ka pa ba doon dumaan? Di ba? Isang kahangalan yun. So matigas ang ulo kapag alam mo na may butas doon at nauhulog ka doon, doon ka pa rin daan ng daan. Di ba? Meron gano'n, ay, naulit. Di ba, alam mo na eh. Ang tunay na nagsisisi, hindi na dun dadaan. No, sabi ng Panginoon, ipakilala ninyo sa inyong mga gawa na kayo'y tunay na nagsisisi. Ibig sabihin nun, yung dati mong iniwan na buhay, wag mo nang gawin. Ipakita mo sa Diyos, hindi ko na ginagawa ito, Panginoon, kasi nagsisi na ako. Pinagsisiyan ko na yan. Sabi, ipakita ninyo sa pamamagitan ng inyong mga pamumuhay na kayo ay nagsisisi. Ang tunay na pagsisisi ay hindi lamang nangangahulugan ng minsanang pagdadalamhati. Kasi pag may nagawa kang kasalanan, dalamhating-dalamhati ka, di po ba? Yung bang, Lord, ba't nagawa ko na naman ito, Panginoon? Lord, sorry na. Lord, hallelujah. Umiiyak ka pa. Iyak nang iyak ako. Lord, sorry. Lord, di na po ako uulit, Panginoon. Umiiyak ka pa. Hindi ito minsanang pagdadalamhati. Ang tunay na pagsisisi, ang sabi diyan, ay lubusang pagkakaroon ng bagong buhay. Yun ang tunay na nagsisisi. Bago ka na, binabago ka ng Panginoon. Hindi minsanan lang nagdalamhati. Sapat na yung nagdalamhati ka ng isang beses sa kasalanang nagawa. Pagkatapos nun, wag mo nang gagawin yon. Tama po ba? Kasi pag paulit-ulit, kapatid, niloloko natin ng Diyos. Tama po ba? Niloloko natin ng Diyos. At hindi natin maloloko ang Diyos. Sabi, pakilala ninyo sa pamamagitan ng inyong mga gawa, ang inyong pagsisisi. Dapat nakikita na tayo ay nagsisisi. Sa pamamagitan ng pagtalikod. Pagtalikod sa dating buhay. Kapatid, handa na ba tayong tumalikod sa dati nating buhay? Amen. Kasi gusto natin ang buhay na walang hanggan, di ba? Gusto nating pagharian tayo ng Diyos. Gusto nating mapabilang sa kaharian ng Diyos. Tama po ba? Sino dito ang gustong mapabilang sa kaharian ng Diyos? So kung gusto ninyong mapabilang sa kaharian ng Diyos, ako, Pastor Romel, gusto mong mapabilang sa kaharian ng Diyos, magbago ka. Magbago ka. Ang sabi ng 2 Korinto 7:10, sapagkat ang kahapisang buhat sa Diyos ay nagbubunsod sa inyo upang magsisi at magbago sa inyong ikaliligtas. Ang sabi doon. Ngunit, ang kahapisang dulot ng sanlibutan ay humahantong sa kamatayan. So yun. Minsan kang nahapis. Pero walang pagtalikod. Ginagawa mo pa rin. Ito daw ay humahantong sa kamatayan. Alam niyo, kamatayang, hindi kamatayang physical yun. Kamatayang espiritual. Amen? Yung pagkalayo sa Diyos. Yun ang pinakamahirap, yung malayo tayo sa Diyos. Pero ang tunay daw na pagsisisi, ang sabi, ay humahantong saan? Sa pagbabago. Pagbabago.
pagbabago ng ating mga buhay. Pagbabago ng ating mga pananalita. Pagbabago ng ating mga kaisipan. At yun ang mahantong daw yun sa kaligtasang kaloob ng Diyos. Kung tunay tayong nagsisisi, mga kapatid. No? Ito'y mahalaga sapagkat likas sa atin ang isang buhay na palayo sa Diyos at patungo sa walang hanggang kamatayan. Kaya't napakahalaga nung kahapisang buhat sa Diyos. Kasi mayroong kahapisan, buhat saan? Sa sanlibutan. At yung kahapisan daw na buhat sa sanlibutan, umaantong saan? Sa kamatayan. Pero yung kahapisan, nagdadalamhati ka, buhat sa Diyos, ang sabi doon, nagbubunsod daw ito at nagdadala sa atin saan? Sa pagbabago. At ang bunga noon, kaligtasan. Amen? Kaya't napakalaga. Bakit? Kasi nga, papalayo ang tao sa Diyos. Palapit ba ang tao sa Diyos? Kapatid, hindi. Papalayo ang tao sa Diyos. Sa katunayan, pag pinag-uusapan ang salita ng ating Panginoon, ayaw ng tao. Tama po ba? Kahit pumunta ka sa tao, kahit bigyan mo yan ng kung ano-ano, pero pag binahagi mo na ang salita ng Panginoon, hindi ka iintindihin yan. Hindi ka iintindihin. Bakit? Kasi nga, likas sa tao ang paglayo sa Diyos. Sabi ko nga sa inyo, di ba, nung nakaraang linggo, nang tanggapin natin si Kristo, allergic na ang dati nating mga kaibigan. Tama ba yon? Allergic na sila. Ano sabi nung anak ko noon, nung nagmensahe siya? Yung dati mong kaibigan, itatakwil ka. O, wag na yan. Wag na yan. Puro Diyos yan. Puro Diyos yan. Di ba? Makakamag-anak pa niya yun. No? Pero sabi, wag na yan. Wag niya ayain yan. Bakit? Puro Diyos yan. Puro Diyos yan. Totoo yun. No? Kasi nga, likas sa tao yung paglayo. Paglayo sa Diyos. Ngayon, pag nagkasakit, nahapis. Nahapis. Tapos, pag nawala yung pagkasakit, nawawala yung pagkahapis. Balik sa dating buhay. Balik sa dating buhay. Pero yung pagkahapis na nagmumula sa Diyos, saan daw ito umantong? Pagtalikod. Yung nalaman mo na nagkasala ka, Panginoon, hindi mo pala gusto to. Hindi mo pala kalooban tong ginagawa ko. Patawarin mo po ako. Humahantong yun saan? Sa pagbabago. Yung totoo yung sinasabi mo at nakikita sa gawa mo at humahantong yun saan? Sa kaligtasan. Amen? Sino dito ligtas na? Dahil binago na siya ng Panginoon at patuloy na nababago from glory to glory. Araw-araw binabago ng Panginoon. Amen. Araw-araw binabago tayo ng Panginoon at sabihin natin lagi sa Panginoon, Panginoon, araw-araw baguhin mo pa kami. Baguhin mo pa kami. Hanggang abutan mo kami. Kasi pabalik na ang Panginoon. Di ba kayo nababahala sa mga nangyayari? Kabi-kabila ang lindol. Gera, kaguluhan, tagutom. Yan ang mga pagpapakita ng nalalapit na pagbabalik ng Panginoon. Kaya lang, ang tao, imbis na papalapit sa Diyos, papalayo. Papalayo sa Diyos. Ngayon, kapatid, kung naririnig mo ang salita ng Panginoon, kung sa tingin mo, nandun ka pa sa dating buhay, kapatid, sabi ng Panginoon, magbago ka. Kailangan mong magbago. Kailangan nating magbago. Ang sabi, ang mga alagad, nang magtalo-talo tungkol sa kung sino sa kanila ang pinakadakila, nag-umpisa na sa puso nila ang paglayo sa Panginoon. Pero agad silang tinuwid ng Panginoon kapag hindi kayo nagbago, sabi ni Jesus. Kasi ano nakikita ng mga alagad? Pagkilala. Tama? Kapangyarihan. At lahat ng yon itinuturing ng Panginoon dito sa lupa ay pangsamantala at isang kahangalan. Hindi lahat ng namuno na natiling namumuno.
Tama po ba? Hindi lahat ng namumuno, pagka pumanik, bababa. Tandaan po natin yan, law of gravity. Lahat ng pumanik, bababa. Hindi ka mananatili saan? Sa kapangyarihan, hindi ka mananatili sa taas. Ngayon, kung ang mata ng mga alagad nakatingin doon sa mga bagay na pansamantala, sabi ng Panginoon, yung aking mga alagad nag-uumpisang maging hangal. Tinitignan nila yung mga bagay na pansamantala dito lamang sa lupa. Pagkilala, sino ang the best, sino ang number one. Nag-uumpisa na sila. Kaya agad-agad tinuwid sila ng Panginoon. Sabi ng mga alagad, sino sa amin, Panginoon, yung una? Sino sa amin yung kikilalaning una? Pinakadakila. Pero hinahangad, pinakadakila. Di ba ang pinakadakila ang Panginoon? Siya dapat. Kita nyo, hindi nila nakita ang Panginoon ang pinakadakila. Tinitignan nila, umpisa sa kanilang mga puso, sino sa amin ang kikilalaning pinakadakila? Nalilimot yung tunay na pinakadakila. Mga kapatid, sino ba ang tunay na pinakadakila? Si Kristo, ang ating Panginoon. Amen? Kaya't noon, nung makita ng Panginoon na nag-uumpisa ang mga alagad, na mag-isip, tumingin sa mga bagay na pansamantala, agad-agad silang tinuwid ng Panginoon. Magbago kayo ng inyong mga isip. Kung hindi kayo magbabago, hindi kayo paghaharian ng Diyos. At kapag hindi kayo pinaghaharian ng Diyos, pupunta kayo sa walang hanggang kapahamakan. Kapatid, kailangan natin ng pagbabago. Ang mundong ito, sigaw ng pagbabago. Di po ba? Pagbabago, pagbabago. Kapatid, hindi natin matatamo yung tunay na pagbabago kung hindi si Kristo ang mamumuno at tatanggapin ng tao. Pag natanggap ng tao si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas, doon lamang magkakaroon ng totoong pagbabago. Pero kung tao lang rin ang ilalagay mo, iluluklok mo, kapatid, walang pagbabago. Ika nga nang nakaraan natin mga presidente, walang pagbabago kasi nga tao. Pero kung ang Diyos, si Kristo, yung mamumuno pinaghaharian ng Diyos, mga kapatid, kasi ang mga mata niya, hindi niya itatanaw sa mga bagay na pansamantala. Ang titingnan niya, si Kristo. Kapatid, dito sa atin, nakatingin ba tayo kay Kristo? O nakatingin tayo sa mga bagay na pansamantala? Sabi ko nga, nung oras na iyon, kailangan may mangyari sa puso ng mga alagad na nag-uumpisang magkaroon ng hangarin para sa pagkilala at kapangyarihan. Kailangan nila ng pagbabalik loob. Nung panahon na iyon, nalalayo na sila sa Diyos. Kapatid, ang pagtingin sa mga bagay na pansamantala at alisin mo ang paningin mo kay Kristo, mag-uumpisang hihilahin ka papalayo kay Kristo. Naintindihan niyo po ako? Kasi kailangan natin tumingin kay Jesus, di po ba? Natandaan niyo yung sermon nakaraan? Habang nakatingin tayo kay Jesus, papalapit tayo ng papalapit kay Jesus. Yung ating relationship kay Jesus, lalong lumalalim. Pero kapag inalis mo ang mata mo kay Jesus at tumingin ka sa mga bagay na pansamantala sa daigdig na ito, mag-uumpisa, papalayo ang buhay mo kay Jesus. At yan ang pinaka-pangit na mangyayari sa isang kumilala sa ating Panginoon, na makita natin na ang ating mga buhay lumayo na pala o nalayo na kay Kristo. Kapatid, tumingin tayo hindi sa mga bagay na pansamantala, tumingin lamang tayo kay Kristo. Amen? Tingin. Ngayon, sabi ko nga, kailangan natin ng pagbabago. Pagbabalik loob. No? Ang pagbabalik loob ang tugon ng tao sa kaligtasang handog ng Diyos. May handog bang kaligtasan ng Diyos? Amen.
Di po ba, nang mamatay ang ating Panginoon, binigyan niya tayo ng kaligtasan. No? Libre yun, walang bayad. Yun ay kaloob ng Panginoon. Ngayon, ano dapat nating, kung binigay na pala ng Panginoon ang kaligtasan, ano dapat gawin ng tao? Pagbabalik loob. Balik loob. Ano hinihingi? Balik loob. Yung puso. Yung tunay na ikaw. Pagbabalik loob sa Diyos. Pagbabago, kumpleto. Hindi lamang ng salita, kundi buong ikaw. Pagbabago, pagbabalik loob sa Diyos. Ang sabi, ang pagbabalik loob, ang tugon ng tao sa kaligtasang handog ng Diyos, kailangan nating mabago ng mga pag-uugali. Di ba? Nung wala tayo kay Kristo, ano ang pag-uugali natin? Di po ba? Sama ng ugali. Pagkapat di naman lahat. Pero marami sa atin masama ugali. Tama? Marami sa atin masama ugali. Kunyari kapag kaharap mo, kaibigan. Ang gaganda ng sinasalita. Ang ganda mo naman. Ang ganda ng haba ng hair, di ba? Ang ganda-ganda mo, sister. Di ba? Tapos pag natalikod, kung ano-ano sasabi. Sama ng ugali. Kristiyano, sama ng ugali. Meron bang Kristiyano masama ugali? Kapag nalalayo yung mga alagad, kasama na nila ang Panginoon, pero nag-umpisang alisin nila ang kanilang paningin sa mga pangako ng ating Panginoon at nakita nila sino mag-ahari, sino magiging una. Nalayo, naging masama ang kanilang mga pag-uugali, nagtatalo-talo. Tanong, nagaganap ba ito? Oo. Di ba? Ang sama ng ugali. Nagtatalo-talo. Sumama ang pag-uugali. So, kailangan nating baguhin yung ating mga pag-uugali. Unang hinihingi ng Diyos yun. Sa pagbabalik loob, baguhin natin ang ating mga pag-uugali. Kung noon, lagi kang nanunungayaw, di ba lagi tayo nanunungayaw, taas ang kamay nanunungayaw. Alam nyo ba yung nanunungayaw? Hindi nyo alam? Bulyaw ng bulyaw. Di ba? Dati, sisimulan natin ang ating salita ng PI at matatapos ang salita mo ng PI. Tama? Di po ba? Yun ang ating mga pag-uugali noon. Tama po ba? Masamang pag-uugali. Mga maritos. Pinakikialaman yung buhay. No? Pinakikialaman. Ay, hindi ito si Sir. Kapangalan lang yun. Kasi meron tayo dito, si Tess. No? Hindi. Si Tess, hindi siya marites. No? Mabait na tao ang Kristiyano yan. Nagbago yan. Tama ba, sister? No. Ewan ko ba ba't pinangalan sa mga, tuloy yung mga may pangalan na marites, ayaw na patawag ng marites. No? Mula ngayon, hindi na, alisin na natin yung marites. Chismosa. Yung mga chismosa, di ba tayo mga chismosa? Mahilig tayo makialam. Di po ba? Mahilig tayo makialam. Tapos, hindi lang tayo nakikialam, kundi, buti sana kung nakikialam tayo for good. Di ba merong maganda yung nakikialam ka for good? Para sa ikabubuti, okay lang yon. Pero nakikialam ka para sa ikasasama, hindi tama yon. So noon, yung ating mga pag-uugali, masama. Ngayon, kailangan nating mabago yung ating mga pag-uugali. Kasi kailangan yun Tinanggap mo na si Kristo Nagbabalik loob ka So tatanggalin natin yung masamang pag-uugali. Kailangan nating muling, italaga sa Diyos ang ating mga buhay. Lagi inuulit-ulit sa atin ng ating Panginoon, italaga natin ang ating buhay sa Diyos. Bakit inuulit-ulit ito sa atin ng ating Panginoon? Kung Kristiyano ka, ikaw ay para kay Kristo.
Hindi ka para saan? Sa mundong ito. Kaya ka nga Kristiyano eh. Follower ka nga ni Jesus eh. Dapat yung pag-uugali ni Jesus, nagiging ugali na ng mga tagasunod ni Jesus. Habang lumalapit tayo kay Jesus, yung ugali ni Jesus, nagiging ugali natin. Tinuturuan tayo ng Panginoon. Amen? Yun si Jesus. Yun siya. Dapat tayo, ganun din. Yung ating mga pag-uugali, nababago. Tapos, nagtatalaga kay Jesus ako. Ang buhay kong ito para lamang kay Jesus. Kapatid, tinalaga mo na ba ang buhay mo para kay Jesus? Itong buhay na ito, hindi ko na pag-aari. Talaga naman hindi natin pag-aari. Ang buhay kong ito, hiram lamang sa Diyos. Hiram sa Diyos ang aking buhay. Tama ba? Hiram sa Diyos? Gusto niyo bang kumanta ko? Di ba hiram sa Diyos? O kung hiram sa Diyos, anong dapat? Italaga mo. Hindi naman pala iyo yan eh. Di po ba? Hindi naman pala atin yan eh. Yung buhay na yan, hindi atin. Anytime pwedeng kunin nung nagmamay-ari. Di po ba? Anytime pwedeng kunin ng nagmamay-ari ng buhay. So kung anytime pwedeng kunin, mamatay tayo, italaga natin ang ating mga buhay para sa Diyos. Pag-araw ng para sa Diyos, dapat nandun ka sa lugar na kung saan sinasamba ang Diyos. Amen. Araw ba ng pagsamba ngayon? Amen. Dapat nung ka naroon sa lugar kung saan sinasamba ang Diyos. Kung saan naririnig ang salita ng Diyos, dapat naroon ka. 6 na araw binigay na ng Panginoon sa iyo. Ngayon, yung 7 araw, kapatid, 2 oras pa. Di po ba hinihingi ng Panginoon? Bigay natin sa Diyos. Kanya yun, para sa Kanya yun. At yung araw-araw, lagyan natin ng Diyos ng oras. Tandaan natin, hindi tayo makapagbibigay ng oras sa Diyos dahil okupado lahat ng ating mga oras. Kung totoong nagtatalaga tayo ng buhay para sa Diyos, lalagyan natin ng oras yung ating mga buhay para sa Diyos. Correct? Kasi kung wala kang gagawin desisyon na itong oras na ito ay para sa Diyos, kapatid, lahat ng oras natin okupado, busy, punong-puno. Pero dapat ang mga nagtalaga kay Jesus ng kanilang mga buhay, may oras tayo na ito ay para sa Diyos. At kapag araw kung saan sasambahin ng Diyos, dapat naroon ka. Dapat naroon ka. Amen. Pagtatalaga. Panginoon, maglilingkod ako sa iyo. Anong pwede ko paglingkod, Panginoon? Maglingkod tayong lahat sa Panginoon. Tanong, karapat-dapat bang paglingkuran ng Diyos? Amen. Sabi ko nga, isang karangalan na tayo ay naglilingkod sa Diyos. So, ba't natin kahiya na tayo naglilingkod sa Diyos? Hanapin natin ang paglilingkod sa Diyos. Panginoon, saan po ako pwede? Panginoon, paano kita mapaglilingkuran? Mangusap ka, Panginoon. Paglilingkuran kita, Panginoon. Maglingkod tayo sa Panginoon. At isang kagalakan. At hindi ka lugi kapag pinaglingkuran mo ang Panginoon. Tandaan niyo po yan, mga kapatid. Hindi ka lugi. Amen? Minsan kala kasi ng iba, kapag maglilingkod sa Panginoon, isang kalugihan. Kapatid, hindi kalugihan ang paglilingkod sa Panginoon. Nung ako'y tawagin ako magpastor, meron kaming tindahan noon, sinasara namin yon. Sasara namin para sa Panginoon yun. Pagpili at hindi lugi. Ngayon, yung tindahan na yun, nalugi. Lugi pa ba kami? Nalugi kami. O, pastor, sabi mo hindi lugi. Oo, hindi lugi. Nalugi yung tindahan, pero kailanman, hindi kami ginutom ng Panginoon. Yan ang Diyos. Hindi kanya pababayaan. Ngayon, kalugihan ba yun? Hindi ka pababayaan ng Panginoon eh. Oo, nawala yung tinitignan mong source ng income mo.
source of income na wala. Pero hindi ka pababayaan ng Panginoon kapag tinalaga mo ang buhay mo sa Kanya. Walang lugi sa Diyos. Tandaan natin yan. Minsan kala natin kapag iniwan natin pansamantala yung ating trabaho, lugi ko. Kaya minsan pag binabagi yung salita, ay kung binigyan mo na lamang ako ng pera, matuwa pa ako sa'yo. At kapatid, hindi laging sagot ay pera. Ang kailangan natin si Kristo. Amen? At hindi lugi kapag tinalaga mo ang buhay mo para sa Diyos. Amen? Alam mo, pag nagtalaga tayo ng buhay para sa Diyos, nagtuturo ang Diyos sa atin. Tinuturuan tayo lagi ng Diyos. Ano daw? Tinuturuan tayo lagi ng Diyos. Yan ang Diyos. At sabi ko nga, hindi ka lugi kapag binigay mo ang buhay mo sa ating Panginoon. Kailangan natin baguhin ang ating mga kasiyahan. Nagagalit na ba kayo? Anong kasiyahan mo noon? Anong kinasisiya mo ngayon? Kapag ikaw ay na kay Kristo, kailangan mabago, kailangan baguhin mo yung dati mong kasiyahan. Dapat ang kasiyahan na natin nasa presensya ng Panginoon. Ang kasiyahan natin ay ang Panginoon. Amen? Kaya't babaguhin natin. Ang alin? Yung dati nating kasiyahan. Mag-alala kapatid, kapag hiningi mo ng saklolo sa Panginoon, Panginoon, di ko kaya Tutulungan tayo ng Panginoon na mabago yung ating mga dating kasiyahan. Ngayon, iba na ang kasiyahan ng mga mananampalataya. Kapatid, ang tunay na mananampalataya, ang kasiyahan niya, nakaukol na, hindi sa mga bagay na pansamantala, kundi sa mga bagay na espiritual. Amen? Nakatingin na tayo dun sa paparating. Ano ba yung paparating? Ang langit na bayan. Ang pagbabalik ng ating Panginoon. Yun ang ating tinitignan na. Doon na nakatingin ang ating mga mata. Amen po ba? Ano pa? Kailangan natin baguhin ang ating mga kasiyahan. Kailangan nating magbago ng ating mga pananaw. Ano yung pananaw mo noon? Babaguhin mo yan. Kapatid, kailangan nating magbago. Ulitin ko, kailangan ba nating magbago? Tanyo, ayaw nyo na? Mga kapatid, nang makita ni Jesus na ang nagiging ugali ng mga alagad ay papalayo sa Diyos at nag-uumpisang tumingin sa mga bagay sa mundong ito, agad silang tinuwid ng Panginoon. At sinabi, kapag hindi kayo nagbago, at agad din itong sinundan ng pangangaral. No? Sinabi ng Panginoon, pag hindi kayo nagbago, sinundan pa yon ng Panginoon ng pangangaral. Sinermonan sila ng ating Panginoon. Saan? Anong laman ng sermon ng Panginoon? Pagsusupil sa sarili. Ang sabi ng Matthew 18:7 hanggang 9. Tingnan po natin. Dito na po tayo magtatapos. Palakpakan ng mga naiinip na. Dito na po tayo magtatapos. 7 hanggang 9. Ang sabi diyan, napakahirap ng kalagayan sa daigdig na ito. Tama po ba yung aking binabasa? Yan. Napakahirap ng kalagayan sa daigdig na ito. Hindi mawawala kailanman ang mga sanhi ng pagkakasala, sabi ng Panginoon. Ngunit nakapangingilabot ang sasapitin ng mga taong panggagalingan nito. Kung ang kamay mo o paa mo ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, sabi ng Panginoon, putulin mo ito at itapon. Akin ang lagari. Sabi, kung ang kamay mo o paa mo ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito, itapon. Mabuti pa ang pumunta sa langit ng putol ang kamay at paa, kaysa't may 2 kamay at 2 paa, 2 paa na itatapon naman sa impyerno. At kung ang mata mo ang siyang nagiging sani ng iyong pagkakasala, dukitin mo ito at itapon. Mabuti pa ang pumunta ka sa langit ng bulag ang isang mata, kaysa may 2 mata
may dalawang mata kang itatapon sa apoy ng impyerno. Literal po ba ito? Naputulin natin ang ating mga paa at mga kamay? Hindi. Pinangungusapan lang tayo ng ating Panginoon dito patungkol sa pagsusupil sa ating mga sarili. Kung ang kamay mo ang pinanggagalingan, supilin mo. Kung mata mo, pinanggagalingan ng pagkakasala para malayo ka sa Panginoon, supilin mo. Supilin mo. Kung yan ang pinanggagalingan, supilin mo. Agad. No? Agad-agad. Pinangaralan sila ng Panginoon. Ganyan din tayo. Tinutuwid tayo ng Panginoon. Kapatid, ano ang nagiging sanhi para malayo tayo sa Panginoon? Alam nyo ba, minsan kaibigan, hindi lahat. Pero may mga kaibigan tayo, hindi tama ang impluensya. Ikinatutuwa nila na gumawa ka ng masama. Hindi nila ikinatutuwa na ikay nagbabago. Natandaan ko noon, nung panahon noon, no? Noon pa, hindi pa ako pastor. Meron akong kaibigan na siya ang tagabili ng cup syrup. Kasi naging dependent ako dun eh. No? Siya ang tagabili. So tuwan-tuwa siya, bibili siya. Tapos nung panahon na, sabi ko, ayoko na. Hindi siya natutuwa. Sabi pa niya, bibili kita, libre, walang bayad. Mas gusto nila. Kapatid, may mga kaibigan tayo na dapat nating iwan, layuan. Kung sila ay nagiging sanhi ng ating pagkakasala, iwan mo. Ngayon, lugi ka ba? Hindi. Bakit? Papalitan niya ng Diyos ng mga kaibigan sa loob ng simbahan na pareho mo, na binago ng Panginoon. Amen? Papalitan yan. At ang ipapalit sa iyong kaibigan ng Diyos ay sino? Mga kapwa mo na na gusto rin ng pagbabago mula sa ating Panginoon. Pareho mo na binabago araw-araw. Nagkakapagpapalakasan. Amen? Kapatid, yan ang ating Panginoon. No? Sabi niya, magbago na tayo ng ating mga pag-uugali. Gusto ba natin na tayo pagharian ng Diyos? Kapatid, kailangan nating magbago. Yan ang tuwirang pagtuturo ng Panginoon na kailangan natin ng pagbabago at pagsusupil sa ating mga sarili. Kung tayo ay muling magsisimula na palayo sa Diyos, patungo sa pagkakasala, wag naman sana. Kapatid, ang mga mata natin, itingin lang natin sa Panginoon. Sa Diyos lang natin itingin. Wag tayong lumayo sa Panginoon. At sabihin natin sa Panginoon, Lord, baguhin mo po ako. Baguhin mo ako. Ganun lang naman, di ba? Alam natin, may sakit tayo espiritual. Sabihin mo sa Diyos, may sakit ako espiritual. Baguhin mo ko. Di ba ganon? Para magamot ang isang may karamdaman, dapat admit niya sa sarili niya na mayroon siyang karamdaman. Tama ba? Kailangan ko ng manggagamot. Tayo rin naman, espiritual. Kailangan i-admit natin sa sarili natin, mayroon tayong karamdamang espiritual. Lord, gusto kong magbago. Kailangan ko ng manggagamot. At ang manggagamot na espiritual, walang iba, kundi ang ating Panginoon. At kapag tinanggap mo siya, kapatid, ulitin ko, babaguhin ng Diyos ang ating mga buhay. Amen? Pwede po ba tayong tumayo at tayo po'y manalangin? Dakilang Diyos, salamat po, Panginoon, sa araw na ito na pinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Dalangin namin ang banal mong Espiritu, siyang patuloy na kumilos sa buhay ng bawat isa sa amin. Lord, yung aming mga mata, itingin namin, Panginoon, sa mga bagay na hindi nababago, Panginoon. Hindi sa mga bagay na pansamantala lamang, Panginoon, kundi itingin namin sa iyo, Panginoon. Tumingin lamang kami sa iyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon. At nawa, Panginoon, sa araw-araw naming pamumuhay, turuan mo kaming mabago ang aming mga buhay, ang aming mga pananaw,
ang aming mga pag-uugali, Panginoon, ang aming mga kasiyahan, Panginoon, baguhin mo, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Sa iyo po ang papuri, sa iyo ang pasalamat at pagsamba. Sa pangalan mo, Jesus, na aming Panginoon. Amen. Amen.